Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 7. What is partial obedience? Jehoram na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 1065 daily devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Kings chapter 3. Sabi po ay, in the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah, Jehoram the son of Ahab became king over Israel in Samaria, and he reigned 12. He did what was all in the sight of the Lord, though not like his father and mother, for he put away the pillar of Baal that his father had. Nevertheless, he clung to the sin of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin. He did not depart from it. Now Mesha king of Moab was a sheep breeder, and he had to deliver to the king of Israel 100,000 lambs and wool of 100,000 rams. But when Ahab died, the king of Moab rebelled against the king of Israel. Sa verse na ito, makikita natin si Jehoram, isang hari na gumawa ng ilang tamang bagay pero hindi niya tuluyang iniwan ang kasalanan. At ang first teaching is, partial obedience is still disobedience. Si Jehoram ay hindi kasing sama ng kanyang mga magulang. May mga maling practices siyang inalis pero hindi niya totally tinalikuran ang kasalanan. Parang kalahati lang ang pagsunod niya sa Diyos. At minsan, ganito rin tayo. May mga areas sa buhay natin na willing tayong isuko sa Diyos. Pero may mga bagay na gusto pa rin nating kontrolin. Pero ang totoo, ang partial obedience ay hindi full obedience. Hindi pwedeng, Lord, susunod ako pero dito lang. Gusto ng Diyos ang buong puso, hindi kalahati. Second teaching, evil must be uprooted. Ang kasalanan kapag hindi tuluyang tinanggal, babalik at lalago ulit. Parang damo na kung putol lang sa ibabaw pero hindi binunot ang ugat, tutubo ito ulit. Ganito rin tayo. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, hindi sapat ang surface level change. Kailangan maharap at mabunot ang ugat ng kasalanan, pride, bitterness, selfishness o anumang bagay na inilalayo tayo sa Diyos. At ang last teaching, God's help does not equal God's approval. Sa kwento, tinulungan pa rin ng Diyos si Jehoram sa laban nila. Pero hindi ibig sabihin nito na approve ng Diyos ang lahat ng ginagawa niya. Minsan kasi, kapag may blessing o may success, iniisip natin automatic na okay tayo sa Diyos. Pero ang tulong ng Diyos ay hindi laging sign ng approval. Minsan ito ay grace at mercy pa rin niya. Ang devotion na ito ay paalala na hindi sapat ang konting obedience. Hindi rin sapat ang pagiging okay lang sa ilang bahagi ng buhay natin habang may tinatago pa rin tayong hindi sumusunod sa Diyos. So ngayon, tanawin natin ang ating mga sarili. May areas ba sa buhay ko na partial lang ang obedience ko sa Diyos? At kung meron man, hilingin natin sa Diyos na ang courage na isuko ang buong puso natin sa Kanya. Yun lamang po.